Binawasan pala yung mga bahay dyan. Natanggal na rin pala, no? Dito nagkasalubong ang Pasig River at Manila Bay. Dito yung malapit sa Baseco Compound. Ang major tributaries nito ay ang Marikina and San Juan River. So mahigit 25.2 kilometers itong Pasig River simula sa Manila hanggang dun sa may C6. So dito pala sa area ng Baseco ay nagkaroon na ito ng flood control project. Tinaasa na yung dike para itong kalsada ay hindi na bahain. Dito kasi sa may kalsada maraming mga residente ang nakatira dito. So ito yung malapit sa pabahay ni Yorme, itong Baseco community. Natanggal na rin yung mga ilang barong-barong dito. Halos nasa kalagitnaan ng river. Ang i-update natin ngayon itong flood control project. Ito po yung magdurugtong. Dito kabayan, dito magkasalubong yung Pasig River at saka itong Manila Bay. Ginagawa na yung flood control project dito. Tinaasa na itong dike na dati kasi inaabutan na ng baha itong kon dito. Kalsada. Palala ng palala, no? Bawat taon. Yan po yung pier dyan sa Manila. At saka dito, tinaasa na yung flood control. Malaki na. Kasi dati daw, pag counting bagyo lang, yung tubig umaabot na dito. Yan po yung Baseco community na in-update natin. So patuloy na ginagawa yung dike dito hanggang sa dulo. Malaki na improvement. Ginagawa na rin doon sa unahan, no? Yung Baseco Beach kasi, kung ano yan dyan, sirado. Doon sa may apply lang yung bukas. Yan. Tinatanong din kasi ito ng kuha natin kung kamusta din yung flood control dito sa may Baseco. Yung unang nagawa nilang flood control project. Dati kasi yung tubig dito pumapasok na dito sa kalsada. Yan po yung Pasig River. Alam nyo kasi dito bawat taon tumataas yung level ng tubig. Palala ng palala. Talagang parang swimming pool dito yan nung huli bagyo, no? Buti tayo na-resolve na ito. Grabe nangyari dito. Ginagawa na yung kwan dito, dike. Mukhang ito yung gamit nila pang semento yata to. Ayan. Tapos yung sa gitna rin meron ding malaking kwan, heavy equipment. So dito po nagkasalubong itong Pasig River at saka Manila Bay. Ito po ang itsura nitong dulo ng Pasig River. Sa kabila, yan po yung MI City Access Road. So kung dito kabayan na halos wala na mga barong-barong dito, doon naman madami pa. Tingnan mo. Yan sa may kanyan, parola. Kanya kadami pa. Yan yung mga in-evacuate kapag may malakas na ulan dito. Kasi yan yung literal na nasa danger zone sila eh. Ay, sa kabila pala, gawa na rin, no? Binawasan pala yung mga bahay dyan. Natanggal na rin pala, no? Kasi tatamaan sila ng paglagay ng dike eh. Wala na rin pala. Sumaba na rin pala ito ng gawa nila ng dike, no? Nung nakaraan sa kabila. Ito yung magiging daanan to ng mga tao para makikita kasi ito pag tinaasa na yan. Hindi mo na makita yung Pasig River. Yan ka ba yun? Yan mga natitirang bahay dyan, no? Tapos di ba sa Naik Cavite, marami tinikita mga bahay doon, dahil pakante. Yung iba dyan na mag-volunteer na lilipat na doon. Hindi naman kasi kaagad-agad malilipat yan eh, kasi yung iba dito nandito na ang kanilang hanap buhay. So kumbaga volunteer, tapos mag-a-apply sila doon. Ganun yung proseso dito eh.
Yung bahay no. Ito yung mga bahay dito, binawasan pala, parang inatrasan siya eh. Para mapasok tong dati yung bahay dito umabot dyan sa kalagitnaan nito, ngayon wala na. Ito nagbabaon na sila. Pero marami pa rin mga bahay dyan kabayan no. Pero at least ito sila, hindi na bahayan yan. Ito sa ginawang dike. Nilagyan na rin pala dyan. Karugtong lang doon sa Pati dito nilagyan din ng gan. opo. Parang dike. Opo. Anong kunay na nabawasan ba yung mga bahay dito? Wala. Pagkatapos po niyan, sabi, narinig ko sa kanila, ang galing daw, hindi ko lang po. Pero yung mga bahay dati na nung sa una na natanggal yun. Tanggal. Parang Kasi inabot ko ng Dike. nawas out yun. so saan sila nalipat ngayon? Nakaurong lang po. Umurong lang sila dito. Opo. Pero ito ngayon at least mas okay na kasi hindi na papasuro ng tubig. Opo. Alis na lang kung mataas talaga no. Meron pa rin nung bumagyo, Meron pa rin sa ilalim na lang. hanggang doon lang. Nasa evacuation center kay lahat na eh. Opo. Okay, sige. Kala ko na umatras pala kaunti no. Parang Kasi ano lang po ito, barracks. barracks lang. Opo. Ito bahay talaga to. Ito bahay yun. Ito madalas binabaha talaga. Pero yung sa natanong natin, pinapasukan pa rin sa siguro sa ilalim na daan yung tubig na. Sa kabila, hindi kaya ng flood control project na. Kailangan ma-relocate mo na yan. Yung kadami. Ito yung Baseco Beach. At sa likod, matatanaw nyo yung mga barko na nakaparada dyan. Yan po yung ginagamit pang tambak ng mga buhangin na ginagawang kasalukuyang reclamation project dito sa harap ng SM Bida Bay at dyan sa harap ng Dolomite Beach. So dito po nagkasalubong itong Pasig River at Manila Bay. Kapansin-pansin, marami na mga ilang heavy equipments dito tulad ditong may naka-barge yan, tapos may crane. Dito may kita nyo kung gaano kadami pa yung kailangan mabigyan ng relocation. Hindi lang dito sa Baseco compound, kundi dyan sa kabila naman. Yan po yung tinatawag nilang parola. Halos nakahilera yung mga bahay dyan. Kaya naman pag nagkaroon dito ng bagyo, ito yung mga unang-unang ini-evacuate. Ito yung buong side na nilagyan ng dike, pinataasan na at kasalukuyang ginagawa nila yung karugtong dito sa gitna. May mga ilang bahay na natanggal dyan dahil tatamaan or hindi kasya sa gagawing dike. Yung iba naman ay lumipat muna patras dyan. Pero ang sabi nila, yung relocation daw pwede sila mag-volunteer kailang malalayo dito, Cavite, Bulacan, Rizal. Yan yung mga possible location ng kanilang tirahan.